Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Pangkat 5. At ngayon tatalakayin natin ang El Filibusterismo, Kabanata 33 hanggang 39. Mga layuni. Una, maunawaan ang mga pangyayari sa mga kabanata. Ikalawang layunin ay ang mas maiintindihan ang kahalagahan ng nobela. Ikatlong layunin ay mas makikilala ang mga tauhan sa nobela. Ikaapat na layunin, tuklasin ang mga iba't ibang pangyayari sa nobela. Ikalimang layunin, maunawaan ang mga problema at hamon na umiira sa mga kabanata. At ang pang-anim na layunin ay kabisaduhin ang mga pangyayari sa nobela. Bago natin tatalakayin ang Kabanata 33 hanggang 39, magkakaroon muna tayo ng trivia. Magbibigay kami ng 2 tanong at sasagutin ninyo ito. Handa na ba kayo? Unang tanong, ilang kabanata ang nobelang El Filibusterismo? Ang sagot ay 39. Mayroong 39 na kabanata ang nobelang El Filibusterismo. Ang ikalawang tanong, ano ang El Filibusterismo sa Ingles? Ang sagot ay The Subversive or The Raid of Greed. Ngayong tapos na tayo sa ating trivia, dadako na tayo sa Kabanata 33 na ang pamagat ay ang huling matuwid. Ang mga tauhan sa kabanatang ito ay sina Simon, Basilio, Kapitan General, Quiroga, at Kabesang Tales. Sina Simon, Basilio, at Kapitan General ang pangunahing tauhan sa kabanatang ito. Ang unang pangunahing tauhan ay si Simon. Siya ang nagpalaya ni Basilio sa kulungan. Siya ang nagkumbinsi kay Basilio na makisama sa kanyang mga balak at plano. Ang ikalawa naman ay si Basilio. Siya ang inatasan ni Simon na maging parte sa kilusad niya. Ang pangatlo at panghuling pangunahing tauhan ay si Kapitan General. Siya ang lumisan sapagkat lubusan niyang tinanggihang ipagpatuloy ang kanyang panunungkulan sa takot na mapulaan ng mga tao. Ang buod ng Kabanata 33 o ang huling matuwid ay sa isang hapon ay nagkulong si Simon sa kanyang kwarto at ayaw magpaabala. Tanging si Basilio lamang daw ang papapasukin kapag dumating ito. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang binata. Laking gulat ni Simon sa itsura nito. Payat na payat si Basilio, magulo ang pananamit, at tila isang patay na nabigyan lamang muli ng buhay. Agad na ipinarating ni Basilio ang kagustuhan nitong umanib kay Simon at sumama sa mga plano nito na dati ay tinanggihan niya. Naisip daw kasi niya na hindi pa niya naigaganti ang kanyang magulang at kapatid na yumao. Natuwa naman si Simon at nagpunta sila sa laboratorio at doon ay pinakita ang isang pampasabog. Sabi ni Simon ay gagamitin daw ito sa kapistahan. Tila isang ilawan o lampara ang anyo ng pampasabog na gagamitin nila. Nagbilin si Simon na magkita sila ni Basilio sa tapat ng parokya ng San Sebastian para sa huling pagpaplano. Ito ang mga mahalagang detalye sa Kabanata 33 o ang huling matuwid. Una, nitroglycerin or nitroglycerina. Ito ang kemikal na ginamit sa lampara. Kalawa, lampara. Ito ang ipinakita ni Simon kay Basilio. Ito rin ang gagamitin bilang pampasabog sa kapistahan. Ikatlo, laboratorio. Ito ang lugar kung saan ipinaliwanag ni Simon ang kanyang mga planong paghihimagsik kay Basilio. Ikaapat, fulminato de mercurio. Ito ay isang kapsula na puputok kapag itinaas ang mitsa ng lampara. Ngayong napag-usapan na natin ang Kabanata 33, dadako naman tayo sa Kabanata 34 na ang pamagat ay ang kasal. Ito ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 34. Una, si Simon. Kalawa ay si Basilio.
ikatlo si Kapitan Tiago, ikaapat si Don Timoteo, at ikalima ay sina Paulita at Juanito. Kapitan Tiago. Sa kanyang bahay, ipinagdiriwang ang kasal ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Don Timoteo Pelaez. Siya ang ama ni Juanito Pelaez na siyang umutang kay Simon upang maganap ang kasalan ng kanyang anak. Si Juanito at Paulita. Sila ang ikakasal. Narito ang buod sa Kabanata 34 o ang kasal. Nasa daan si Basilio at ikawalo na ng gabi. Makikituloy sana siya kina Isagani, ngunit hindi umuwi ang kaibigan sa buong araw na iyon. 2 oras na lamang at sasabog na ang ilawan ni Simon. Maraming dadanak na dugo at marami ang mamamatay. Sinalat ni Basilio ang kanyang revolver at mga bala. Naalala niya ang babala ni Simon na siya ay lumayo sa daang Anluwage. Naghinala si Basilio. Ang bahay ni Kapitan Tiago ay nasa daang iyon. May binanggit na kasayahan si Simon. Sa bahay na iyon idaraos ang piging sa kasal ni na Paulita at Juanito. Nakita niyang dumating ang sasakyan ng bagong kasal. Nahabag si Basilio kay Isagani. Naisip niyang yakaging sumama sa kanya si Isagani. Siya rin ang tumugon. Hindi papayag si Isagani sa gayong madugong pagpatay sa marami. Hindi pa nararanasan nito ang nangyari sa kanya. Nagunitan niya ang pagkabilanggo. Ang kabiguan sa pag-aaral ang nangyari kay Huli. Muling hinaplos ang puluhan ng revolver at ninasang dumating na sana ang sandaling hinihintay. Nakita niyang dumating si Simon. Si Sinong ang kotsero ni Simon. Sumunod ang sasakyan ni Simon sa mga bagong kasal. Nagtungo si Basilio sa Anluwage. Doon ang tungo halos ng lahat sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang Kapitan General ang ninong at dadalo sa hapunan. Dala ang isang tanging ilawang handog naman ni Simon. Ang mga dingding ng bahay ay dinikitan ng magagarang papel at magagarang aranya, at mga bulaklak ang palamuti. Mga angkat ang alpombra. Kortinang pulang pelus ang nababordahan ng ginto at may unang titik ng pangalan ng mag-aasawa. May tinuhog na artipisyal na bulaklak ng suha. Magarang-magara ang bahay na iyon. Parang hapag ng may Diyoses ang padarausan ng hapunan. Ang mesa para sa mga dakilang panauhin at mga Diyos-Diyosan ay sa azotea nakalagay. Pipito ang doon ay luluklok. Naroon ang pinakamasarap at pinakamamahaling alak. Ubos kaya si Don Timoteo. Kung sinabi lamang ng general na ibig nitong makain ng tao, gagawin iyon ni Don Timoteo. Kabanata 35. Ang pigi. Mga tauhan. Si Juanito Pelaez, Paulita Gomez, Don Timoteo Pelaez, Doña Victorina, Simon, Padre Florentino, Isagani, at Simon Basilio. Ang buod. Nagatingan ng mga panauhin mula sa mababa hanggang sa pinakamataas na katayuan sa buhay at tungkulin. Hindi maintindihan ni Don Timoteo ang gagawing pag-estima sa mga panauhin, lalo na si Kapitan General. Samantala, dahil likas ang kabutihang loob ni Basilio, nahirapan siyang pigilan ang sarili. Ilang ulit niyang sinubukan at bigyang babala ang mga panauhing inosente na madadamay sa pagsabog, subalit hindi niya ito nagawa nang makita niya ang sanhi ng kanyang kabiguan at nang marinig niya si Simon na galit na nagutos sa konsero na tila sa kanyang pinanarating na nagmamadali. Lumisan sa kinaroroonan nito.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Tristan Troyes Mahilom na kabilang sa pangkat 5. Ang kabanata na ating tatalakayin ngayon ay ang kapighatian ni Benzaib. Ang mga tauhan sa kabanatang ito ay si Kapitan Tiago, Benzaib, Kapitan General, Padre Irene, Don Custodio, Padre Salve, Padre Camora, mga magnanakaw o tulisan, Matanglawin at si Simon. Ang aral na mapupulot natin sa kabanatang ito ay ang lahat na manunulat ay dumadaan sa pagsubok na maaaring maghatid sa kanila ng kapighatian. Gaano man kagaling at kalinis ang hangarin ng manunulat na mailahad ng maayos ang mga pangyayari ng kanyang nasaksihan, hindi pa rin ito maging madali para sa kanya na gawin sapagkat may mga taong magiging kritiko upang maging taliwalas ang lahat sa kanya. Inaasahan na dapat niyang mapagwagihan upang maging isang matagumpay na manunulat. Mga tauhan. Chikoy, isang payat na platero na nagkukwento ng palihim sa nakitang pangyayari na kaguluhan sa kasal ni Juanito Pilaes at Paulita Gomez. Ginoong Pasta, siya ang nagsabi ayon kay Chikoy na ang gumawa ng kaguluhan na naganap ay posibleng kaaway ni Don Timoteo o kaagaw ni Juanito kay Paulita. Kapitang Turinggoy, tumingin kay Sagani na nagkukwento si Chikoy sa mga pinaghihinalaan na napasimuno ng kaguluhan. Kapitan Loleng, nagsabi kay Sagani na dapat magtago ito dahil mainit ang usapan sa mga pinaghihinalaan na maaaring nanggulo sa kasalan. Isagani, nakikinig lamang sa mga kwento at chismis ni Chikoy. Momoy, isa sa mga dumalo sa piling na nakikinig sa kwento ni Chikoy na nahihintakutan sa kwento. Nakita siyang umalis si Simon sa piling bago maghapunan. Siyansa, kasintahan ni Momoy. Buod ng kabanata. Nakikinig lamang si Isagani sa mga alingas-ngas tungkol sa nangyari sa piling. Isang saksi ang napatunay sa balita at sinabihing ipinid ang bibig ng mga naroon subalit na ibunyag rin niya sa usapang nilang ito. May mga nagalit kay Simon at sinabihan ng masasakit na salita. Ang iba naman ay nagpahayag na panghihinayang naninakaw ang lampara. Dapat daw ay ubos ng masasamang Espanyol. Hindi na nakatiis si Sagani ipaliwanag ang panig ng magnanakaw at nagsabing kung alam daw sana nito ang layunin ng nagpakana ay baka raw hindi nito ninakaw ang lampara. Bale ang sa kaning kabanata kay may naitabo sa balay ni Don Timoteo na ayon kay Chikoy, basin daw ang mag-aalahas nga si Simon kay ang salarin sa pagwala sa lampara or lamp in English kay nawala rin daw siya kalit. Subalit, wala pa sila kabalo kung kinsa pa jud ang nagkuha pero sige pa sila og accuse kay Simon. Pero na daw nag-ingon nga base daw gikuha sa Espanyol na pwede nag-ingon kuha sa Inchik na apoy Indio. Nagpadayon gyapon sila og pang-accuse kay Simon or misig kinsa sa mga tao nga nadituan. Kabanata 38. Ang kasawian. Mga tauhan, matanglawin, ang pagkakailan ni Kabisang Tales bilang lider ng mga tulisan. Carolino, ang anak ni Kabisang Tales na si Tano na ngayon ay isa ng kabo. Mga magsasaka, ang mga bihag ng mga kabo na pinarusahan at nilalait.
Mautang, ang kabong mapagmaparusa. Mga kabo, ang mga nanlalait at nagpapahirap sa mga magsasaka. Si Matanglawin ay ang kinakatakutan ng mga tao sa iba't ibang parte ng Luzon. Tilalawin sa talas ng kanyang mata, kaya Matanglawin ang naging bansag sa kanya. Siya ay naging mabangis na tao at wala siyang sinasanto. Sinunog niya ang kabyawan ng Batangas at sinira ang pananim sa Tiani. Tinanggalan ng mga armas ang bawat bayan dahil sa kawalan ito ng tiwala sa pamahalaan. Dahil dito, mas madali silang nahulog sa mga kamay ni Matanglawin. Dahil sa mapanganib na kalagayan, may isa sa mga nahuli at pinahirapan at patuloy itong namatay. Nang di na makatiis ay ayon kay Mautang, ay dapat pinaparusahan ang mga bilanggo para kung sakaling may lalaban sa kanila ay babarilin nila. Ilang sandali ay isang putok ang narinig. Huminto ang mga sundalo at nagwasid sa paligid. Dahil sa galit ay inutusan ng mga kabo na barilin ang lahat ng bilanggo. Nang sandaling iyan, isang lalaki ang may hawak na baril. Agad-agad silang lumusob. Isang lalaki ang lumitaw sa ibabaw ng bato na ikinukumkum ang dalang sibat. Ang unang sundalo na umabot sa talampas ay may dinatnang isang matandang naghihingalo. Siya ay si Tandang Selo. Ito ay sinaksak ng bayoneta. Nakatitig ang matanda kay Carolino habang ang daliri ay nakaturo sa likod ng bato. Kabanata 39, ang katapusan. Mga tauhan: Simon, Padre Florentino, Don Tiburcio. Simon, siya ang nagpalaya kay Basilio sa kulungan. Siya ang nagkumbinsi kay Basilio na mag-isama sa kanyang mga balak at plano. Padre Florentino, isang kasinungalingan sa religyoso na naglalayong manipulahin ng mga tao sa kanyang mga interes. Buod ng Kabanata 39. Nagmamadaling umalis si Don Tiburcio dahil akala ay siya ang pinadakip na Kastila. Ngunit ang tinutukoy ay si Simon na nasa poder ni Don Florentino. Natagpuan niya si Simon na sugatan at sinabi naman ng alahero na nakuha niya ang mga sugat sa isang aksidente. Naghihinala naman ang mga pari sa katotohanan. Nalaman niyang isang tulisan si Simon. Nang mabasa ang telegrama, tanging si Don Tiburcio lamang ang nais ni Simon na mag-alaga sa kanya. Rate the video.